Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Lola, bakit may mga asin at bawang dito sa bintana? Hayaan mo lang yan, apo. Diyan talaga yan. Aray, Lolo! Aray! Tulungan mo ako! Aray! May mga bagay sa mundo na mahirap paniwalaan, lalo na kung hindi naman ito kapani-paniwala, walang sapat na katibayan o hindi pa nakikita ng mata. Ika nga sa kasabihan, to see is to believe. Kabilang din kasi ako sa mga taong makita muna bago maniwala. Ako nga pala si Gado at may ibabahagi akong nakakatakot na kwento. Siya nga pala, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta. Buntis ang nanay ko nang magbakasyon kami sa probinsya nila at nasa 12 anyos ako kung hindi ako nagkakamali. Hindi namin kasama si Papa sapagkat ang napagkasunduan nila ni Mama ay susunod na lang siya. Plano kasi ng aking mga magulang noon na doon manganak sa probinsya. Huling bakasyon namin doon ayon sa aking inay ay 3 taong gulang pa lang daw ako. Hindi ko naman na maalala yon dahil matagal ng panahon ang dumaan. Tunay nga namang maganda sa probinsya. Sariwa ang hangin at malayo ito sa ingay ng mga sasakyan. Malamig pa lalo na sa gabi sapagkat maraming kakahuyan at nagsisitaasang halaman sa paligid. Simple lang ang bahay ng lola ko, sir. Gawa sa pawid ang bubong at kawayan naman ang dingding na may silong. Kaya kahit walang aircon, literal na lalamigin ka tuwing matutulog araw man o gabi, lalo pat nasa ilalim ito ng malaking puno ng santol. Ang una kong napuna simula nung dumating kami sa probinsya, ang lola at lolo ko ay gising kahit malalim na ang gabi, lalo na yung lolo Ponciano. May mga pagkakataon kasi na nagigising ako nang walang dahilan ng hating gabi. Yung lola ko naman ay napapansin ko ring abala siya tuwing hapon bago magtakip silim, na palaging nagpapausok ng mga dahon sa basurahan na may halong parang plastik o goma dahil mabaho ang amoy nito. Tapos, may mga asin din na nakabudbud sa mga bintana at meron ding mga bawang kung kaya sa aking pagtataka nun ay hindi ko mapigilan ng aking sarili na magtanong. Lola, bakit may mga asin at bawang dito sa bintana? Hayaan mo lang yan, apo. Diyan talaga yan. Bakit po, Lola? Sa kusina dapat ang mga yan, di ba? Ngumiti lamang ang lola ko. Sagot naman ni nanay, oo anak, sinadya yan para walang makalapit na masamang hangin. Ano pong ibig sabihin niyo, nanay? Lola? Ngumiti lang sila sa akin at sinabing, wala, apo. Hayaan mo lang yan. Pampalis ng malas, ganun lang. Ah, ganun po pala. Subalit alam kong nagsisinungaling ang aking lola. Isa pang napansin ko sa kanya nun, binabaliktad niya yung walis tingting sa may pintuan. Hindi talaga nila sinabi sa akin ang dahilan nun na kung bakit naglalagay sila ng mga asin sa bintana at pintuan. Inaalis lamang nila ito kapag mayroong bisita. Pero nang dahil sa naging kaibigan kong kalapit bahay namin na itago na lang natin sa pangalang Rhea, nalaman ko ang tunay na dahilan nun. Lagi kaming nagkukwentuhan sa kanila dahil ang bahay nila ay madadaanan kapag pupunta kami sa sapa. Ayon sa kanya, ang mga bagay na yon na ginagamit nila lola hindi lang pangkusina sapagkat panglaban din sa mga aswang. Sa kabila ng pagiging madaldal ni Rhea tungkol sa mga kwentong kababalaghan, hindi ako naniwala dahil hindi pa nakakita. Ngunit sa tuwing magdadakdak na siya tungkol sa aswang na kung tawagin ay manananggal, hindi ko mapigilan na makinig dito dahil seryoso siya kung magkwento. Na ayon sa kanya, totoong may manananggal sa lugar na nambibiktima di umano ng mga buntis dahil maging siya nakita mismo ng 2 mata niya ang nilalang.
kung papaano ito dumapo at lumipad mula sa bubong ng kanilang kapitbahay kung saan may buntis na malapit ng manganak. Na sa kasamaang palad, nakunan daw talaga ang buntis na yon. Naalala ko pa noon habang kami nagkukwentuhan. May dumaan na isang alin na medyo mapula ang mata. Huminto ito sa tapat namin at tinignan kami isa-isa. Sinambit ito ng aking kaibigan at sinabing, "Saan po kayo, tiya?" Tiyahin pala ni Rhea na nakatira sa tawid ng sapa. Sa mga kwento ng aking kaibigang ito tungkol sa manananggal na gumagala at nambibiktima daw ng buntis, naalala ko ang mga nangyari kagabi nang ako'y magising kalagitnaan ng aking pagtulog sa kadahilan ng narinig kong parang may gumagapang sa bubong ng bahay namin noon. Maliban kay mama, napansin ko ring gising ang aking lolo at lola at parang nakikiramdam sila. Batid kong binabantayan nila si mama dahil laging nakatuon ang paningin nila rito tapos doon sa kisame kung saan may kumakaluskos. Tumayo ako noon dahil nakaramdam ng pagkaihi kaya nagdesisyon na magpunta ng CR. Sa paglabas ng kwarto, nagtaka ako kung bakit sinamahan ni lolo at siya mismo ang nagbukas ng pintuan sa kusina. Napansin ko ang kanyang kamay noon na mayroong hawak na mahabang bagay na pinabilog na para bagang latigong mahaba. Sinabihan niya ako na sa gilid na lamang ng bahay mangihi. "Huwag ka nang lumayo, apo. Diyan ka na mangihi." "Pwede lang dito, lolo?" "Oo naman. Siya bababa ka pa at magpunta doon sa madilim." "Pero bakit po, lolo? Anong tinitignan niyo dyan sa taas?" "Ay wala. Hating gabi pa Bilisan mo dyan, apo." Bagaman kalmado, halata sa mukha ni lolo na parang meron siyang tinitignan sa itaas o sa palibot ng aming bahay. Ang kanyang alibay, baka meron daw ahas doon sa aming CR. Alam kong nagsisinungaling ang aking lolo sapagkat malinis po ang CR namin doon. Sa mga tagpong yun at sa mga nasagap kong kwento mula kay Rhea ay napaisip ako, Sir Alex. Paano kung totoo? Marami akong katanungan sa isipan tulad ng hindi kaya manananggal ang dahilan kung bakit ako sinundan ni lolo. Manananggal kaya yung parang kumakaluskos at gumagapang sa bubong namin. At isa pang ipinagtataka ko noon na kung bakit sinabihan ako ni lolo na huwag magpunta ng CR gayong alam ko namang napakalinis ng CR doon sapagkat ang aking lola ay lagi po yung naglilinis araw-araw. At ang huling katanungan, bakit meron siyang dalang buntot pagi? Siyempre, para talaga sa mga aswang. Lahat ng yun ay itinanong ko kay mama. Ayaw nilang sabihin ngunit sa aking pagpupumilit ay nalaman ko rin kinalaunan ayon mismo sa bibig ng aking lolo at lola. Umamin sila at pinatotohanan ang mga kwento ni Rhea. Totooan nila ang tungkol sa manananggal na gumagala sa lugar at nambibiktima ng buntis. Nung time na yon, si mama lang ang buntis sa baryo kaya paniguradong babalik-balikan daw ito ng manananggal. Sabi ni lola, ang ingay na yun sa bubong namin ay sinyalis na nagsisimula na itong magmasid sa buntis. Naghahanap ng tiyempo para biktimahin ang aking mama. Ngunit bantay sarado naman ng aking lolo kaya hindi ito basta-basta makaatraka. Nalaman kong yun pala ang dahilan kung bakit may hawak si lolo na buntot pagi ng gabi na yon at sinamahan ako sa kusina. Na kaya pala maraming asin at bawang ay dahil pangontra talaga sa mga aswang. Simula nun, medyo natakot ako, Sir Alex, sa probinsya nila lola pero na-curious din kung totoo ba talaga ang manananggal at ang tungkol sa hitsura nitong sinasabi nilang putol daw ang katawan. Kaya kahit gabi na noon, alas 8, alas 9 lumalabas pa rin ako ng bahay upang tumingala sa kalangitan sa pagbabaka sakaling may makitang manananggal na dumaan. Kaya lagi rin akong napapagalitan ng aking nanay, ni lola at lolo dahil baka ako raw ang dagitin ng manananggal. Napapangiti na lang ako kasi ang lola ko parang umaawit yun kapag naninermon. Minsan sagot ko sa kanya ng pabiro, "Wag ho kayong mag-alala lola,
Meron naman po akong maraming asin sa bulsa. Kung may manananggal, ipapakain ko ito sa kanya. Sabay ngiti pero sinermonan na naman ako ng aking lola at sinabing wag daw magbiro ng ganun dahil hindi namin alam. Nandyan lang sa paligid ang mga nilalang at baka magalit ito. Pero ang aking lolo, tumawa siya sa aking sinabi noon. Hanggang sa isang beses, nang dahil sa katigasan ng ulo ay muntikan po akong madisgrasya. Hindi ko lubos akala na yung biro ko na yun ay magkatotoo talaga. Isang pagkakataon, maaga pa lang naman nun Sir Alex, nasa mga 6:00 pasado pa lang ng gabi kung hindi ako nagkakamali. Maliwanag ang buwan nun kaya nakakamangha talaga tignan. Nakaupo lang ako sa upuan sa labas ng kusina kung saan nagluluto naman ang aking lolo ng ulam. At habang nakatingin sa ibabaw, sa gilid ng aking mata, may napansin akong may gumalaw sa malaking sanga ng puno ng santol. Hindi ko pinansin sa umpisa dahil akala ko ibon lang. Pabaling-baling ang tingin ko sa iba't ibang direksyon ng kalangitan, nagbabaka sakali nga na makakita ng manananggal. Ang hindi ko namalayan, nandoon na pala sa may puno ng santol. Ilang sandali pa, habang kinakamot ko ang aking paa na kinagat ng lamok, bigla na lang may malakas na hangin na dumampi sa aking likuran, sa may batok. May parang tumapik kaya napalingon ako pero wala akong makita. Kasunod nun, napansin ko agad ang malaking nilalang sa aking uluhan sabay hawak nito sa aking balikat at walang kung ano-ano, hinatak ako paitaas. Umangat talaga ako Sir Alex sa maniwala kayo o hindi na sa aking pagkakatansya kung hindi ako nagkakamali nasa mga 1 metro rin ang aking inangat. Napasigaw ako kay lolo nang wala sa oras kaya agad na nahawakan ni lolo ang aking paa na muntik na talagang matangay ng manananggal. Agad niya akong hinatak pababa at buong puwersa niya akong hinihila pababa. Aray lolo, aray, tulungan mo ako, aray! Sigaw ko sa aking lolo dahil ramdam ko sa aking isang balikat ang mga kuko ng manananggal na bumabaon sa aking balat. Damang-dama ko rin ang kakaibang lakas ng manananggal Sir Alex dahil ang jacket ko mabuti na lang talaga malamig ang klima sa lugar. Napunit iyon buhat ng kuko ng aswang kakahila nito paibabaw at pababa naman kay lolo. Habang ang aking isang balikat nasugatan talaga ng kuko ng aswang na sobrang tulis. Sa sobrang sakit, napaisip ako na meron pala akong dalang asin sa bulsa. Kaya dali-dali ko itong dinukot at walang kung ano-ano. Hinampas ko sa bunganga ng manananggal na nakanganga. Sa maniwala kayo o hindi, umusok ang bibig nito kaya ako binitawan. Yung lolo ko naman, agad niyang hinampas ng buntot pagi na inabot ni lola pero hindi na natamaan sapagkat ang bilis ng pangyayari. Pagkabitaw sa akin ng manananggal ay tuluyan itong lumipad paibabaw hanggang sa maglaho. Pero bago yon ay kitang-kita naming lahat na umuusok pa ang bunganga nito habang lumilipad. Matapos nun ay napaiyak ako sa sobrang takot at sa sakit na aking iniinda sa balikat. Lahat ng mga kwentong inakala ko pang hindi totoo, napatunayan ko mismo sa aking sarili at sa mga sugat na naiwan sa aking balikat. Pero nang dahil sa pangyayari na yon, nasagot naman ng aking kuryosidad tungkol sa wangis ng manananggal. Tunay ngang mahaba ang dila, malawak ang pakpak, mahaba ang kukong matutulis, at tunay po na kalahati lamang ang katawan. Sapagkat noong inaangat ako nito, ramdam na ramdam ko yung mga bituka na animoy mga daliri lang din na nakahawak sa aking leeg at balikat. Kung baga, para ring may sariling buhay Sir Alex. Hindi ko akalain na ang aking birong ipapakain ang asin sa manananggal ay nagkatotoo. Subalit nang dahil sa aking naging karanasan na yon, nagkaroon po ako ng trauma kaya naman matapos magpatingin sa manggagamot ay agad nang nagdesisyon ng aking mama na umuwi na lang sa lugar namin.
Hindi natuloy ang plano nila ni Papa na doon manganganak si Mama. Sina Lola na lang daw ang pupunta sa amin dahil baka balikan pa kami ng aswang doon. Inabukasan noon, Sir Alex, kung kailan hinahatid na kami ni Lolo. Habang binabaybay namin ang maliit na kalsada sa baryo papunta sa sakayan, nakasalubong namin ang ale na tiyahin ni Rhea na nakayukong naglalakad. Pagtapat nito sa amin, titig na titig ako sa kanya. Nang sa di inaasahan, bigla na lang nahulog ang takip nitong panyo sa bibig. Bagaman nakayuko, maliit pa lang naman ako noon. Kitang-kita ko ang bunganga nito na parang may sugat na animoy. Nalapnos. Maraming salamat, Sir Alex, sa pagbibigay buhay sa mga kwentong sinisend namin sa inyo. Lubos na gumagalang. Ako si Gado ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So yun na po ang kwento ni Gado, no, ng Mindanao, mga kaibigan. Grabe, nakakatakot naman ang experience niya, no? Gilaliman mo, dagiton mog aswang, no? Inangat daw talaga siya, no? Dinagit ng manananggal, nako. Mabuti na lang at nakawala, pero kung wala ang lolo niya, sigurado tangay talaga siya. Pero dahil meron namang asin ay baka hindi pa rin uubra yun, no? Pwede siyang ihulog lang ng manananggal sa lupa. Disgrasya pa rin ang aabutin, di ba? Sabi ng mga matatanda, kapag meron daw po tayong metal sa ating katawan tulad ng mga coins, mga pendant, singsing o kung ano-ano pa mga metal, no, na dala natin lagi sa ating katawan, hindi daw po tayo kayang buhatin ng mga aswang na dadagit. Yan ang madalas na naririnig natin o namin dito na mga kwento ng mga matatanda. Kaya kapag pupunta tayo sa mga lugar na malalayo, dapat hindi talaga tayo mawalan ng coins sa ating katawan. So ito naman ay aking opinion lamang. Kayo kung meron kayong opinion, i-comment nyo na lang po sa ating comment section. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts, mga kaibigan ko, no? Maraming salamat unang-una kay Elsie Diacosta, 43 months member na. Jeffrey Bunyad na 21 months member na. Story Hikes of Totski 32 kay Al Fernando 2 months. Rose Kim 13 months member na. Kay Rancid Horror Stories 2 months. Kay Mike 28 months member na. Susana Dorna members din po or member din po doon sa ating SMCA compilation, 3 months member na siya. Kay Samantha Cruz 3 months member. Rosary Jairante 4 months. Kay Esmeralda Jucares 10 months member. Jonizel Alviola 23. Kay Jim Semilia 27 months member na, no? Kay Luis Elmido na 22 months member. Last but not the least, kay Madama Christine Olzon na 46 months member na. And maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan, sa walang sawang pagsuporta sa ating munting programa po, mga kaibigan, no? At syempre sa mga commentators natin, last update, babatiin natin silang lahat, mga kaibigan. Unang-una kay Joe Lina, ayan, pangalawa, user lang nakalagay, R, no? Pangatlo kay Mary Asilar, kay Lucy Mendoza, Elmer Vergara, kay Rexy Abergas, kay user letter B lang nakalagay, user letter M, kay Kagi Tumaob, kay Arlene Cools Besa, kay Cramwin Damang PH, kay Rexy Abergas, kay Hazel Fiesta, kay Jackie Macadey, ayan, kay German Marasigan, kay Jen Liam, kay Angeli Martin, Heidi Gregorio, Christy Harm ng Germany, kay Lucy Mendoza, last but not the least, ang sabi niya, si Mayang Luayon, no? Gusto ko yung ganitong kwento, alam mong tunay talaga. Hindi kagaya ng iba, kwentong halatang fiction lang. So, sige, maraming salamat sa iyong magandang comment, Mayang Luayon, no? At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po, mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas
I love you.